Sir Jan Hiccup, isa pong entrepreneur, Jan Hiccup. Ayun. Good morning, Sir Jan. Good morning, ma'am. Hi, sir. Hello po. Ayan. Okay, Sir Jan. Tama po ba pronunciation ko ng inyong apelido? Yes, ma'am. Tama po. Hiccup po. Hiccup. Yes po. H-I-C-O-P, tama po? C-A-P. Ha? C-A-P po. C-A-P po. Hiccup, tama po? Tama po. Okay. Sir, ilapit mo po yung, medyo mahina po yung dating ng boses nyo po sa ere. Sabi Hello. po ng Yes po. aming audio engineer. Ayan. Yan. Okay po. Ayan. Sir, matagal na po kayong kapartner ng DOST-NCR at isa rin po kayo sa mga natulungan ng ahensya sa ilalim po ng kanilang programang Setup. Ito po yung Small Enterprise Technology Upgrading Program, di po ba? So, sa paanong paraan po natulungan kayo o nakatulong po ang programang ito ng DOST-NCR sa inyo pong negosyo? Yung mga teknolohiya po. Sige po, sir. Kayo nang magkwento, Sir Jan. Yes po. Nung nalaman ko po yung programa ng ating government through the DOST-NCR Mm-mm. regarding setup, kami po ay backyard manufacturer po. Mm-mm. Itong aming produktong mga soya-based product. Opo. And with this po, naiangat po namin ang aming standard. Wow. There's standardization sa Mm. pamamagitan po ng mga training na pinoprovide ng DOST-NCR. Mm-mm. Na naayos po namin ang aming production at Mm-mm. po kami ng mas malaking capacity para Mm-mm. po may address or makapag-supply sa mas malalaki pong mga companies. Mm. So, Wow. po sa mga training, sa mga expertise nila, nagkaroon din po kami ng pagkakataon na makahiram Mm-mm. sa upgrade ng aming mga equipments. Ayun. Sir, ano nga gulay po yung kung saan inadapt nyo yung teknolohiya para gawing arena? Ito po yung soya, tinatawag po nating okara. Ito po yung Okara. pinakasapal ng soya. Oo. Kung sa nyog may sapal pagkatapos mong pigaan yung coconut milk. Opo. Dito rin po sa soya, Opo. meron din po kaming sapal na tinatawag po namin soya. Ayun. Interesting naman. Meron palang sapal. Yung soya, may sapal pala. Alam natin yung soya. 'Di ba? Iniinom, 'di ba? Ginagawang tofu. Mga ganun ba, 'di ba, Sir Jan? Yes po. Opo. Yun po Ayun. yung aming byproduct or actually yung okara po, we consider it parang waste, no? Kasi Opo. wala na po produktong nagagawa after that. Opo. But with this program po, may pagkakataon po na magamit po namin to another product itong aming sapal po. Ibig sabihin, 'di ba, no? Walang natatapon, no? No, Sir Jan, ano? Byproducts pa, no? Yes, ma'am. Opo. Yun po actually yung malaking bagay sa amin na ito nga pong aming instead po na itatapon or Opo. pinamimigay sometimes. Opo. Yun nga po. Ito po kasi mas masustansyang parte po ito ng soya. Opo. Ayun, no? Mm-mm. Opo. Ayun. So, Okay po. another possible product po na healthy again. Opo. Sir John, curiosity sake lang, bakit naman po itong soya yung naisipan nyo na gawing byproducts, di ba? Yung okara. Yung okara kasi parang baka tunog okra, pero okara po yan. Mga ka-connect na okara, sapal po yan ng soya. Bakit ito yung naisipan nyo na i-adapt, na ang teknolohiya ay dito nyo i-adapt? Bakit po naisipan yung i-adapt ang technology na gawing arena? Yun, yung okara, yun. Since kami nga po ay gumagawa ng mga soya-based product katulad po ng taho, chilled taho, Oo, gumagawa rin po kami ng mga soya milk. opo. Ito ay parte po talaga ng naming negosyo. Ay, okay. Hinahanapan po namin kung paano po namin may utilize ito po Oo. mga waste product. So with Mm-hmm. this adaptation po, Aha. ito po ay collaboration natin with PUP. Oo. So, nagkataon naman po na meron po silang expertise para aralin ito Oo with nga. the help
OST at Opo. ang aming collaboration with our ideas and Opo. supply, yun po, ito finally po nakabuo po tayo ng isang produkto o yung ating waste product, pwede Opo. po pala flour na Opo. napaka-husay pong gamitin. Oo. Enhance po siya ng flavor. To our surprise, Yes. sa ordinaryong flour na kung ano yung lalagay mo. Ito po, kung ano yung nilagay mong flavorings, Oo. ini-enhance po niya. So nagulat po kami Opo. at malabas po talaga yung kakaibang lasa. Ayun. Eric, nariyan na ba yung si Dr. Gino, Eric? Pumasok na ba? Oo, kasi binabanggit nga ni Sir Jan na meron silang kapartner, di ba? So, Sir Jan, may marami tayong tagapakinig sa radyo, taga-subaybay, sa Facebook Live, sa YouTube, na tulad din po nyo, negosyante. Ano po ba yung pwede nyong i-impart na mensahe sa kanila, Sir Jan, sa katulad nyong negosyante na may magagandang idea para gawing kapaki-pakinabang din yung mga waste by product sa proseso. Di po ba? Kayo nga, sapal na ng ng soya, nagawa nyo pong di po ba? Okara, arena, di po ba, sir? Para magkaroon din sila ng ideya, sir. Ano po yung pwede nyo i-impart sa kanila? Yeah. Sa mga katulad po namin mga nagdinegosyo, no, especially po dito sa food industry, yun po, maganda pong malaman na ang DOST NCR po ay may programa na tulungan tayong mga negosyante. Magmula po sa training and set up ng equipments, no, sa pagpapahiram po ng pera na magagamit po natin for our production at ma-enhance po, mapaganda pa po ang ating produkto. Ito po ay wala pong interest, no. So napakalaking bagay po sa katulad naming mga negosyante. And also, ito pong programa ng DOST, katulad po nito, nakakapag-collab po kami with the other expert from the universities and other agencies para po mabuo kung meron tayong idea na kailangan natin ng kanilang mga expert na help, ililink po nila tayo. Yun, sir. Baka may nais kayong batiin, sir. O, shout out. Nasa yung pagkakataon, sir. Opo, binabati ko lang po ang lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Magandang umaga po. At kami po dito sa Queen Bee Enterprises na available po sa mga grocery stores. So, yun po, kung gusto po nating matikman, tangkilikin po sana natin. Ayan. Kasama ba kayo sa event po, sir, sa Science Food Festival 2024? Yes, ma'am. Pupunta po kami. Opo. Ayan. O, excited ba kayo, sir? Yes po, napaka-excited po at finally ito pong product na aming medyo matagal na pong pinagpaplanuhan at inaayos, finally po may introduce na po natin sa public. Opo. Sir, kasi meron tayong dapat makakapanayan. Parang ang sabi dito ni Miss mahina ang signal. So, sir, tungkol po doon, sige, sa celebration ng 2024 Science Food Festival at IFW, the Philippines Summit, kayo po ay pupunta ron, di ba, sir? Ano po yung inaasahan nyo, sir? Excited po tayo na makita at alam ko po, hindi bukod po sa amin, meron pa po tayong ibang mga kasama doon na nasa Oo. industriya at government agency or government officers po na mga nasa taga DOST NCR or taga DOST. Opo. So, yeah, excited po kaming ma-meet at mapatikim sa kanila ang aming produkto. And I understand pala, Sir Jan, na yung pong inyong Okara, naisipan din ng PUP na gumawa ng research mula dito, ano po? Yes, ma'am. Yun po yung collaboration po namin with the University of PUP. Oo. Through the help of the DOST NCR. Yun po, sila po ang isang katulong namin para po makapag-come up ng produkto na galing po dun sa aming byproduct or waste material na okara.
Sir, sa inyo ko natatanungin since hindi makapasok ang ating pong balik scientist na si Doc Gino. Napakahina ng kanyang internet. Ganun talaga. Opo, kayo na ang tatanungin ko, sir. May mga late tuners kasi tayo. Saan po ba talaga daw maaring magamit ang Okara floor? Maliban po sa arena, sa papaano paraan pa rin po natin magagamit ito, sir. Kayo na nga ang magkwento para lang mapagbigyan natin yung ating mga viewers na nagtatanong po. Okay po. Ang soya po kasi, ito po ay galing sa soya, no? Um, Napaka-healthy pong produkto or beans ang soya. So, bukod po sa tokwa, sa mga soya milk, ito po ang isang byproduct natin is okara o yung tinatawag na sapal. Now with this po, nagawa na nga po natin siyang flour. Eh, with our experience, nagulat po kami na kakaiba po yung effect ng okara flour na ginagamit namin kumpara po dun sa flour na normal na nabibili natin readily sa market. So, with the flour po, napakarami po siyang application. Pwede po siya sa cookies, pwede po siya sa chips, pwede siya sa um, tawag nito, ilagay sa mga patties. So, napakarami pong gamit niya. And actually, right now, meron din po kaming produkto na nilagay po namin siya or ginawa po namin siyang ready to drink product. Wow! Dami pala, no? Exciting. Nakaka-excite naman na parang puntahan kaya namin yung event niyo. Mona, ang dami palang makikita, di ba? Ayan. Hello, Mona. Nanonood. Thank you so much. Sabi niya, Happy Sunday. And then si Sherwin Karaig. Hey, Sherwin. Malapit ka nang mag-guest, ha, Sherwin. Uy, humabol sa atin, Sir Jan. Si Jetro Japet mula sa Bohol. Bumabati sa atin, ha. Napakainit ng umaga dito sa Bohol. Sir, ito bang, may tanong siya. Ito bang ating Okara, sir, no? After ng event, iko-commercialize din, di ba, sir? Mabibili ba ito sa mga supermarket? Di ba, sir? Kasi ngayon, sa mga vlogger, may mga, ang vlog nila ay pagluluto. At napapanood ko lagi kasama talagang arena, sir. Di ba? Baka dito yung Okara pag nagamit na nila, di ba, sir? For now po, hindi pa po namin alam kung exactly kung paano po i-market yung product, no? Aha. But we are open po sa lahat po ng inquiry kung meron pong interested, whether small scale or big scale. Ang mangyari lang po siguro na kumontak po sa amin Yes. ay na particular sa Queen Bee Enterprises po Mhm. para po mag-inquire kung paano po ma-avail itong ating Okara. So since Ayun. nasa adoption period pa po kami, Mm-mm. yung aming capacity po ay yet Apo. to determine kung ilan po yung magiging actual na kaya naming i-produce. But Ayan. definitely po in the coming months, magkakaroon na po tayo ng ready na mga Okara product. Ayan. Yes, sir. Once again, invite our listeners, our viewers po sa ating event po sa Science Food Fair po. Sige po. Science Po, Food Festival po. Invite po natin sila, sir. Science Food Festival po, magkita-kita po tayo. Kung meron po kayong time, i-meet niyo po kami. Puntahan niyo po kami, mag-meet po tayo at nang matikman niyo po ang aming mga produkto. Thank you. Ayan, oh. Yan pong pinapakitang yan, yan po, ganyan po ang magaganap. Kaya magkakaroon tayo ng idea, yan. Sige, sir, thank you so much, Sir Jan Hika po, entrepreneur po, ha. Maraming salamat, sir. See you soon. Thank you, ma'am. See you po. Maraming salamat. Stay Good safe, morning. stay healthy. God bless, sir. Yes. Si Sir Jan Hiccup, isa pong entrepreneur, isang negosyante po ang ating nakapanayan. Sana nga po dalawa sila kaya lang hindi makapasok si Doc Gino from PUP. Alam niyo naman, ang internet natin, internet connection sa Pilipinas. Kasi sila yung mga researchers po dun sa binanggit po ni Sir Jan kaya dapat tatanungin din natin sila. Kaso lang, hindi makapasok. Okay lang po yan, some other time na lang.